Sa previous episode, si Deezer ay isa sa mga mandirigmang tumalo sa malaking dragon. Siya ay may kakayahan na i-defuse ang iba't ibang klase ng magic attack, gamit ang kanyang kakayahan. Nang matalo na nila ang dragon, doon ay huli na nilang nalaman na ang dragon pala, ay nagtataglay ng malaking mana storage na gumagawa dito na sumabog ng malakas. Sumabog ito at lahat sila ay na-wipe out dahil sa di nila makayanan ang labis na lakas ng pagsabog. Nabuhay muli si Deezer na may alaala ng nakaraan at gagawin ang lahat upang maligtas niya lang ang mga kaibigan niya. Sa pagpapatuloy ng ating recap, ipinahayag niya ang kanyang labis na pagkalito dahil sa lahat ng aspeto ng pakikipaglaban mula sa mana, mahika, bilis at laban ng mano-mano, ay mas mahusay siya kaysa kay Desir. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay nahihirapan siya laban dito. Ang ating bida na si Desir ay ngumiti sa kanya gamit ang kanyang trademark na ngiti at sinabi lamang sa kanya na kailangan niyang mag-enjoy pa. Seryoso si Aces at naisip niya na malamang ay kulang lang siya sa karanasan. Umatake si Aces, subalit nakita na ito ni Desir mula pa sa malayo kaya't siya ay nakontra at di naman patatalo si Aces dahil naiwasan niya lahat ng mga fireball ni Desir. Lumapit siya para sa isang hampas ng espada kaso gumamit si Desir ng isang spell upang i-boost ang kanyang lakas at napahinto si Aces. Nakapagpaurong man si Aces kay Desir, namangha si Desir sa kanyang kapangyarihan at patuloy ang walang tigil na atake ni Aces na naglagay kay Desir sa kanyang kahinaan, kaso hindi pa rin niya maunawaan kung bakit hindi niya ito matatalo. Sobrang seryoso si Aces pero nagtataka si Desir kung nag-e-enjoy ba siya. Tinukoy niya kung paano hindi pa nakalaban ni Est ang isang karapat-dapat na kalaban. Naalala ni Desir ang mga panahong palaging nababagot si Aces dahil hindi siya nasusubok sa labanan. Hindi alam ni Aces ang tungkol sa pag-e-enjoy na sinasabi ni Desir at iginiit niyang tatalunan niya ito. Inutusan siya ni Desir na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya subalit napupuno na siya nito at lalo pang lumala ang sitwasyon habang naghahanda si Aces ng isang atake na tinawag niyang Frozen Throne. Binalutan ng yelo ang buong kwarto at kinilala ito ni Desir bilang Vision Magic, isang uri ng mahika na hindi niya kayang i-defuse at umupo si Aces sa kanyang trono at sinabi kay Desir na maghanda. Halos agad-agad ay umiiwas si Desir sa mga shard ng yelo at nagulat siya nang makita ang napakaraming bilog ng mahika na nilikha ni Aces. Ginamit niya ang mga ito para umatake kaso hindi natatakot si Desir at ipinaliwanag niya na sa loob ng Frozen Vision Magic, malaya niyang magagamit ang kanyang mahika ng walang limitasyon. Ito ang trump card na ginamit niya bago bumalik sa nakaraan si Desir at isa itong sobrang advanced na kakayahan kaya nagulat siya na kayang gamitin ito ni Aces. Walang takot si Desir habang nilalabanan niya ang mga atake ni Aces at patuloy siya sa paggawa ng higit pang mga bilog ng mahika, ngunit sinira lang ito ni Desir. May kumpiyansang sinabi ni Desir na hindi mahalaga kung gaano karami ang gawin niya. Hindi niya siya matatalo gamit ito at napagtanto ni Aces na binabaliktad ni Desir ang bawat spell agad-agad at nagtataka kung maaari siyang manalo gamit ang kanyang espada. Naisip niya na ang kanyang espada at mahika ay hindi sapat para manalo sa labanan, ngunit may naisip siyang ideya at nakakagulat na pinili ni Aces na alisin ang kanyang Vision Magic, ngunit nagulat at namangha si Desir nang malaman niya kung bakit niya ito ginawa. Sa ibaba ay ipinagtanggol ni Pram ang kanyang sarili laban kay Dante at nagawang paliparin ito, at iniisip ni Roman na kailangan nilang talunin si Dante bago pa man sumali sa laban ang lalaking may pulang buhok na may tusok-tusok, kaso huli na at sinabi ni Dante kay Peril na tumulong. Inaasar siya ni Peril dahil sinabi ni Dante na siya lang ang bahala sa kanila, ngunit ipinaliwanag ni Dante na ayaw niya lang sayangin ang kanyang mahalagang buhay sa pakikipaglaban sa mga karaniwang tao. Inatake ng dalawang kontrabida ang ating mga bayani at napasok sila sa isang mahirap na sitwasyon dahil sa kanilang kahangahangang pagtutulungan. Nakayanan ni Pram na labanan ang unang atake ni Peril kaso mabilis na lumalapit si Dante at mabilis ding nakabawi si Peril. Mukhang masama ang sitwasyon para sa ating mga bayani, ngunit naalala ni Roman si Desir at bumalik ang kanyang kumpiyansa. Sinabi niya kay Pram na yumuko at inilabas niya ang isang sobrang lakas na atake. Sa itaas ay binago ni Aces ang kanyang sandata sa isang magic sword, ang pinakamataas na pamamaraan ng pag-atake na magagamit lamang ng Magic Knights. Karaniwan ay umaabot ng 10 taon para matutunan ang kakayahang ito pero nagawa ito ni Aces sa isang kisap mata. Sinimulan ni Aces ang kanyang atake kaya sinubukan ni Desir na may tulak siya pabalik gamit ang isang spell, ngunit hindi siya tumilapon.
Natuwa si Aces sa kanyang sarili dahil nakahanap siya ng paraan ng pag-atake na hindi ma-counter ni Desir, kaya lumapit siya para sa huling hampas at nasira ang kutsilyo ni Desir at ipinagdiwang ni Aces ang kanyang tagumpay. Kaso maagang nagsaya si Aces nang ma-realize niyang ginagamit ni Desir ang kanyang spell na inverse, walang ideya si Aces kung ano ang posibleng binabaliktad niya, ngunit nagulat siya nang makita niyang binabaliktad ni Desir ang buong tore. Biglang inanunsyo na natapos na ang quest at naputol ang mahika na kapangyarihan ng nakaraang clock tower at ito ay tumigil sa paggana. Ito ang wakas ng huling round ng ranking tournament, hindi na muling naglabas pa ng mga demonyo ang clock tower at inanunsyo si Desir sa lahat bilang tao na nag-clear ng quest. Puno ng sigaw at mga hiyaw ang mga nanonood, habang magkahalong damdamin ang nararamdaman ng mga instructor at masaya syempre si Bridget. Ngunit tumanggi ang malaking lalaki na pinuno ng Blue Moon Group na kilalanin ang mga karaniwang tao bilang mga nanalo. Hanggang sa inakusahan pa niya si Bridget ng pandaraya at talagang determinado ang taong ito sa diskriminasyon, binigyang diin na imposible para sa isang karaniwang tao na lamangan ang isang Magic Knight at malinis ang Shadow World. Sumali ang iba pang may diskriminasyon na pananaw sa pag-accuse kay Bridget na nag-leak daw ng impormasyon sa team ni Desir, buti na lang, may ibang guro na may sentido komon at tinuro nilang walang ebidensya laban kay Bridget at nakita nilang lahat kung sino ang nanalo sa laban ng patas. Ang matandang may ponytail ay nanatiling mahinahon at inutusan ang kanyang assistant na ibunyag na pinili na niya ang mga single rankers bago pa magsimula ang meeting. Sinabi ng matigas na matandang lalaki na ang layunin ng meeting ay para lang marinig ang kanilang mga opinyon, kahit na ang mga opinyon nila ay basura na hindi karapat-dapat pakinggan. Ang lalaking matanda na parang naglalaro ng hockey sa kanyang libreng oras, ay pinabasa sa assistant ang mga pangalan ng 9 na single rankers, ngunit hindi natin naririnig ang iba pa. Sa ibang lugar, ibinunyag ni Desir na ang orihinal niyang plano para sa kanyang team ay para tumagal sila ng sapat na oras para ma-eliminate ng ibang contestants ang isa't isa, ang pagtatapos sa top 9 ay sapat na para maging single ranker sila, ngunit nahulaan ito ni Aces at nagyelo siya sa lahat imbes na i-eliminate sila. Sa kasamaang palad para sa kanya, sobrang nakatutok ang kanyang team sa pakikipaglaban kaya hindi nila napansin ang tunay na plano. Dumating ang team ni Desir sa tower ng bahagyang mas maaga kaysa sa iba at sinimulan niyang analisahin ang tower. Sinaunang tower ito kaya mahirap at nauubusan na siya ng oras at halos hindi niya ito na-analyzed habang nakikipaglaban kay Aces. Hindi niya ito magagawa kung lahat ng alpha ay sumugod sa kanya at napagtanto ni Aces kung gaano katalino ang ating bida dahil hindi lang siya nakatutok sa kanilang one-on-one na labanan. Palagi siyang tumitingin sa mas malaking larawan, tulad ng ginawa niya noong entrance exam at napagtanto ni Aces na palagi siyang nasasadlak sa plano niya at kinilala niyang natalo siya ni Desir sa lahat ng posibleng paraan. Siyempre, humble pa rin si Desir at sinabi na kung mas mabilis lang ng kaunti ang espada niya ay maaring nanalo sana si Aces kung mas mabilis lang ang kanyang espada. Dumating si Pram upang sumabat at binanggit na kung ginawa yun ni Aces, siya sana ang lumaban sa kanya. Napatumba na nila ang mga kasama ni Aces sa puntong yun at handa silang harapin si Aces kung kinakailangan. Pinuri ni Desir ang kanyang team sa magandang ginawa nila, ngunit pinilit ni Roman na parang hindi siya natutuwa sa paghimas sa kanyang ulo. Maliwanag na sila ay isang napakalapit na team, at malungkot na umalis si Aces para makipagkita kay Professor Furman at ito ang guro ng Blue Moon Group at bago siya umalis, tinanggal ni Aces ang kanyang pride at tinanong si Desir kung pwede siyang sumali sa kanyang training group. Pinayuhan ni Roman si Desir na huwag pumayag kaso sinabi niya kay Aces na makipagkita sa kanila sa training area tuwing umaga at pagtapos ng klase. Nagalit si Roman kaso pumayag si Aces at pagkatapos, bumisita ang team ni Desir kay Bridget bago niya ibunyag kung sila ba ay naging single rankers na. Naglabas siya ng malaking cake na galing sa isang bakery kung saan pumipila ang mga tao ng kalahating araw para lang makakain ng mumo sa sahig na naiwan ng mga taong lumabas na may dalang tinapay. Ang lugar na ito ay sobrang sikat na ang mga cake ay naka-reserve na para sa susunod na 3 taon. Inakala ni Roman na ito ay magandang balita kaso ibinunyag ni Bridget na hindi sila pumasa at mabuti na lang. May sense of humor si Bridget dahil nag-joke lang pala siya at binati niya ang 3 sa pagiging opisyal na single rankers. Sila ang unang mga karaniwang tao na na-promote sa Alpha Class, kaya naman nagdiwang sila at nagpasalamat si Desir sa tulong niya, ngunit tinukoy ni Bridget na sila ang gumawa ng lahat ng trabaho habang sila ay sabay-sabay na kumakain ng maraming cake.
Naalala ni Bridget ang isang lumang alaala, noong si Desir ay isang mahinang little nerd kaya naman ay hiniling niya kay Bridget na turuan siya ng mahika, tinulungan niya ang isang nerd sa loob ng ilang taon at naging isang boss mage si Desir sa ngayon. Patuloy silang kumakain ng sobrang daming matamis na dessert, at iniisip ni Bridget kung gaano nakalakas si Desir. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.